12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Balak mo ba magtayo ng coffee shop pero iniisip mo ang dami ng kompetensya? Relax, may paraan na mapapansin at maging successful ang iyong coffee shop business. Hi there, this is Chingitan, your pambansang wealth coach. Dito pag-usapan po natin kung paano natin mapapalago ang simpleng konsepto ng coffee shop. Alam mo, sa dami ng coffee shop ngayon, importante na malaman po natin kung ano ang magiging tinatawag na unique. Unique selling proposition mo or edge mo. Dapat, kahit na konting twist, regular offerings, malaki ng tulong nito. Halimbawa, pwede kayo mag-offer ng mga Filipino flavor na coffee. Like for example, alam mo gawin mo, may tableya kang kape, may ube kang kape, or if not naman, 'di ba, meron kang gabing kape, 'di ba? Kaya naman, or classic Pinoy desserts na inaalok ng mga ibang coffee shops. Gawin mo rin na kakaiba ang konsepto, tsak na syempre magkaka-interest sa'yo. Ito lang ang tanong ko po sa inyo, kung ikaw ang gagawa ng coffee shop, ano kaya ang unique twist na pwede mong i-offer? Isip-isip. Pangalawa, give your coffee or customers a personal touch. Alam nyo ba, ang hinahanap kasi ng mga kliyente yung may personal touch sa bawat kape na ginagawa mo. 'Di ba? Pwede kang gumawa ng mga drawing, no? Like for example, may mga nakikita akong kape, may mga design. Or if not, yung pangalan nila pwede mo ilagay na ipirma mo, 'di ba? May design din po siya. Alam mo, kagandahan po niyan, maalala kasi may personal kang pakikitungo. Number 3, isa sa pinaka-effective po na paraan para makilala ang coffee shop syempre gamitin po natin ang tinatawag nating social media. Hindi mo kailangan ng malaking budget. Simulan mo lang sa Facebook page, pa-post, Instagram, TikTok. 'Di ba? Ang importante lang naman is makakita ng tao at magkaroon ng awareness. Pwede ka ring mag-host ng promo, buy one take one days, or if not naman, pwede kang magbigay ng 10% off sa mga araw o mga oras na mahihina. At ito, importante, babantayan po natin ang ating cost. When you say cost management. Sa lahat ng coffee shop, no, kasi kailangan po yung presyo po ay affordable, pasok sa target market, at syempre para mapasok sa target market, dapat mababa rin po yung mga cost natin. Pagdating sa kape, mas maganda kumuha na tayo sa local suppliers. Para maka-menos na tayo, hindi na tayo mag-import pa sa ibang bansa. At bago pa makadagdag na marami pang menu at item, subukan mo natin ng limited. Alam mo, tip ko po sa inyo, mga 3 to 5 drinks sa lang sa menu para siguraduhin na best sellers. Pag nag-grow na yung business mo, tsaka na magdagdag. Sana naman may natutunan kayo sa episode na ito kung ano pwede mong gawin, unique selling point, magandang serbisyo, at syempre naman personal touch, at bantayan po ang cash flow. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. 43 peso per kilong bigas hindi raw ba kayang ipatupad sa buong bansa imbis na sa Kadiwa stores lamang. Pag-uusapan natin yan kasama ang grupong Sinag. Mga dating PNP chief, pinakaklaro ang naging papel sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang direktang pagdawit sa kanya ni ating Colonel Royina Garma sa reward system para sa mga pulis na nakapatay umano dahil sa illegal na droga. Matapos ang kinasangkutang shooting incident, John Amores, pinawalan na munang maglaro sa PBA. Metro Manila Film Festival Best Actor Cedric Juan ipinakilala na rin bilang bagong cast ng Ang Himala ni Nino. At Sugar Mercado nagsalita na sa isyung may secret relationship sila ni Willie Revillame. Pero IG Live ni Sugar na tila may kaaway, usap-usapan ng netizens. Sinungaling ka doon sa part na yon. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Umalis ka! Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po nagpahuli ng buhay sa mga otoridad ang dalawang magkapatid na pasimuno umano sa pagdanakaw at pagpatay sa Cotabato. Magbabalita si Mobile Journal, Kayla Makantan. Napatumba sa isang operasyon ng dalawang lalaking sangkot sa carnapping at pagpatay sa Cotabato Province. Alas 6 ng umaga nitong Sabado nang ikasa ng 90th Infantry Big Kislahi Battalion sa bayan ng Pikit ang isang peacekeeping operation. Naglatag sila ng checkpoint dahil sa dumaraming reklamo ng carnapping ng armadong grupo sa lugar. Napadaan ng isang kahina-hinalang motor kaya agad pinahinto ng otoridad. Sakay nitong kinilalang si Abdul Wahab Usman Payot pero bigla raw inago ng rider ang baril ng isang sundalo. Mamamaril na sana siya pero naunahan siya ng sundalo. Patay ang suspect na notorious umanong drug user at sangkot sa mga carnapping. Kumpirmadong carnapped ang motor na gamit at na-recover din sa kanyang isang caliber .45 pistol. Sa barilan din namatay ang sinasabing kapatid ng suspect na yan sa Barangay Poblasyon kasama si Burhan Payot sa riding in tandem na nagpula ng bala sa isang checkpoint. Sinubukan nilang tumakas ng kasabwat na si Razul Sindato pero naabutan din sila ng mga sundalo. Arestado si Sindato pero patay si Payot na may arrest warrant naman sa kasong murder. Patuloy pa ang pagtugis sa iba pang kasamahan ng mga suspect na pasimuno sa nakawan sa bayan ng Pikit. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Sisimula na ngayong araw ang source code review sa gagamitin pong automated machines sa 2025 midterm elections. Kasabay po niyan, patuloy ring sinasala ang listahan ng mga naghain po ng kandidatura. Magbabalita, Simon Gualvez. Mula sa higit 180 Certificate of Candidacies o COC sa pagkasenador, 66 pa lamang ang itinuturing ng Commission on Elections o COMELEC na lehitimo at valid na kandidato. Ito pa lang ang nasuri matapos ang COC filing noong Martes. Meron doon na tumatakbo isang mangingisda. Hindi balakid ang kahirapan upang tumakbo. Meron doon yung tumakbo na dati, diniklara ng COMELEC before na not qualified dahil nuisance. Pero pagdating sa Supreme Court, ni-reverse ng Supreme Court ang COMELEC. Tatanggalin sa listahan yung mga nuisance o pampagulo lang. At kabilang daw sa mga magiging basihan para dito ang mga sinabi ng aspirant nang makapanayam sila ng media ng COC filing. Yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng mockery in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. Extended hanggang October 16 ang paghahain ng petisyon laban sa mga nuisance candidate. May halos 50 petisyon naman para makansela ang kandidatura dahil sa issue ng residency at citizenship o kaya naman ay dahil perpetually disqualified sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. Inaasahang mareresolba ang mga yan bago mag-December 13. Plano rin ng COMELEC na simulan na ang pag-iimprenta ng mga balota sa katapusan ng taon. Sa ngayon, na-deliver na sa bansa ang 63,000 sa kabuuang 110,000 automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Target makumpletong delivery ng mga yan sa katapusan ng taon. Aarangkada naman ngayong Lunes ang local source code review na ayon sa COMELEC ay isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng automated election system. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak, brain ng ating machine ay ma-source code. Matingnan, makita, kaya bang i-hack? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Pinakita rin ng COMELEC ang mga data server kung saan papasok ang resulta ng magiging botohan sa Mayo. Yan kasi ang nagbibigay yan ng utak na nagbibigay ng kaalaman doon sa ating mga makina. Ano ang gagawin nila? Paano magpe-perform yung makina? Paano siya bibilang? Paano siya magtatransmit? Kasama rin sa susuring mga source code ang para sa paghahatid ng boto at overseas internet voting. Sasali sa source code review ang ilang election watchdogs gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Movement for Free Elections o NAMFREL. Paglilinaw ng COMELEC, bukas naman sa lahat ng mga stakeholders o kahit mga political party itong gagawing local source code review. Tatagal ito ng halos 3 buwan o hanggang Disyembre ngayong taon. Ang bagong election provider ng bansa na Meru Systems, aminadong unang beses naranasan ng ganitong proseso. It's tedious, but we are very anticipating that the results will be good
and we're excited also. We asked the Filipino people, the very good people to ensure trust in us. Kung sila nga araw ang tatanungin, gusto nilang isa publiko ang mga source code dahil naniniwalang meron na hindi ito mapapasok ng mga hacker. Bagay na hindi pinayagan ng COMELEC. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Tiwala ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na kaya pong babaan ang presyo ng bigas hanggang 43 pesos kada kilo. Yan ay kung babawasan daw po ang dami ng middlemen bago makarating ang bigas doon po sa mga pamilihan. At katulad daw ng Kadiwa Store na nabebenta ang bigas sa halagang 43 pesos kada kilo dahil direkta nitong ginigiling ang palay bago ibenta sa government pop-up stores. At sa ngayon po, naglalaro ang presyo ng local rice sa 50 hanggang 65 pesos per kilo. At para nga po mapag-usapan yan, ay makausap natin si SINAG Executive Director Jason Cainglet. Magandang tanghali po, sir. Magandang umaga po, Sir Jovi, at sa lahat po ng nanonood ng programa. Okay, doon sa binasa kong item, lilinawin lang natin, sir, kung ang tinutukoy niyo po ba ay yung lokal ninyo mga bigas sa kayang ibaba sa 43 pesos per kilo, hindi kasama siyempre yung mga na-import natin, Ang sinasabi po natin kasi, Sir Jovi, yung tanong kasi sa atin ay kaya bang bumaba ng presyo ng bigas without yung tariff reduction. Yes. Yun po ang sagot natin kahit nung una pa na hindi kailangan ibaba ang taripa sa bigas para mapababa natin. Yung ginagawa po ngayon ng DA na directly sila namimili sa mga magsasaka at ibebenta sa 43, yun po yung magandang modelo kasi nga po mababawasan yung pinagdadaanan ng palay bago maging bigas. Kaya po normal na mapapababa po natin ang presyo ng bigas po. Okay. Sir, alam ko sa ibang mga programa namin dito ay napaliwanag nyo na ito. Pero para dun sa mga nanonood pa lamang ngayon at para rin sa kaalaman ng mas marami nating kapatid, pwede ba natin i-discuss yun, yung proseso na yan? Kung ilang layers yung middleman na kailangan pong pagdaanan bago ibenta sa merkado na nakaka-apekto nga dun sa presyo nito? Yung sitwasyon po kasi ngayon, Sir Jovi, pagka-harvest po ng ating mga magkasaka, either binibenta niya diretso o pinapatuyo niya, bibilin po yan ng miller o trader. Kung miller lang, dadali niya sa trader. Yung trader po, dadali niya sa nagko-consolidates, pwedeng warehouse siya, o siya mismo magigiling, tapos dadalhin po sa mga warehouse, from sa mga warehouses po, dadalhin siya sa mga wholesalers at from wholesalers either may biyahero siya bago po dumating sa mga retailers. So, ang very peculiar po yung industry ng bigas natin. Nasa pinakamababa ay 4 na salin po, hanggang 5, 6 from palay bago siya maibenta sa palengke ng bigas, mga 5 hanggang 6 na kamay po ang pinagdadaanan niya. Doon sa 5 hanggang 6 na kamay na pinagdadaanan ng produkto, ay pwede ba natin matansya kung magkano yung napapatong sa bawat step na yon na nagiging dahilan ng pagtaas? Ang sabi natin, malit lang naman talaga ang napapatong nila. Malaki na po yung 2 piso hanggang 3 piso. Kaya iniintindihan natin yung mga kasama natin, mga kababayan natin mawawala ng trabaho kapag talagang babawasan natin yung layer sa industry. So from 2 to 3 pesos siya. Pero pag pinagsama-sama po natin, naabot siya ng halos 8 hanggang 10 piso. Kaya medyo mataas po ang presyo. Dahil yun po kasi ang naging kalakalan natin. Talagang mahirap pong sabihin ngayon na ibawas. Wala naman po tayo sinasabing tanggalin sila ngayon. Pero yun po talaga yung paraan para mapababa ang presyo ng bigas. Kung directly ang mga nasa pamahalaan, halimbawa, ay mamimili sa farmers sa mas mataas na presyo ang palay para maibenta po sa consumers natin na murang presyo ng bigas. Balikan ko lang po, Sir Jovi, ang talagang tanong natin kasi rito, etong Executive Order number 62, hindi siya nakatulong dahil sa mismo pong data ng ating government, 6 billion po ang nawala in terms of foreign revenues since yung effectivity po ng EO last July. Ibig sabihin, yung 6 billion, hindi mo siya makita sa palengke dahil hindi po bumaba ang presyo. Sabi nyo nga, naglalaro siya between 50 to 65. Ganun pa rin ang presyo. So saan napunta yung 6 billion? Yun po ay napunta lamang sa bulsa ng mga trader at importer. Hindi po nakinabang ang farmer, hindi nakinabang ang consumer, at nalugi pa po ang gobyerno.
Okay, so isa yun sa mga pwede maging solusyon ano kung yan ay titignan ano, sir. Pero balikan ko lang. Of course, nagkakaisa naman tayong dalawa na tayong lahat ano na hindi naman natin gusto mawalan ng kita yung ilan po dun sa nandoon sa involved dun sa proseso ng pagdadala ng bigas sa merkado. Pero paano nga ba aside from yung sinabi niyo na dapat nating bisitahin na EO na yon, paano mababawasan kung natanggalan ng middleman, mawawalan sila ng trabaho naman? Bago pa po itong EO62, kausap na po natin ng DA. Ang sabi natin, mapababa natin yung cost to produce. Ibig sabihin yung gastos po ng ating mga farmers sa pag-produce ng palay. Ngayon po, nasa 16-17 pesos. Yun nga po ang malungkot dahil yung cost to produce niya ay halos yan ang binibili ngayon ng mga trader sa kanyang palay. Kaya halos wala po siyang kinikita. Yeah. Ang sabi natin, mapababa po yung kanyang gastos, mapababa yung presyo ng abono, yung patubig niya maging maganda, at sa kalaunan po, mapataas po yung kanyang ani o yung harvest. Ngayon po kasi naglalaro lang sa 4 metric tons per hectare. Pag kahit maging 5 or 6 metric tons per hectares po siya, mas malaki yung ani niya, mas mura yung production niya, kaya po hanggang 20 o 23 yung palay. Sa ganung presyo po, kahit 40 po, maibebenta natin ang bigas. Ang sinasabi lang natin, hindi yung taripa ang solusyon, kundi palakasin natin po yung ating local industry, yung ating mga farmers, tulungan sila, para po ultimately makinabang po ang ating mga consumers. Kaya yung 43 ng DA po, sinusuportahan natin yan. Ganun talaga dapat ang kalakalan, tulungan po ang ating mga magsasaka. Okay, tama ba yung EO ay naidulog nyo na o yung suggestion nyo ay naparating nyo na sa Department of Agriculture, sa DA? Meron ba silang naging quick reaction o kaya ay opinion agad sa inyo nung nakausap nyo sila? Kaya lang sa ngayon po, kung tama ang pagkakaintindi ko po sa tanong, hindi pa talaga maramihan yung ginagawa ng DA dahil syempre ang budget din po nila ay hindi ganun kalaki. Pero kung yung ganyan pong practice na directly purchasing yung palay sa ating mga farmers and then selling directly, yun po talaga yung makakatulong ng malaki para kumikita yung ating farmer at nakakamura pa yung ating consumer. Kaya all efforts po, kahit yung sa NIA, lahat yan ay ating susuportahan. Hindi kinakailangan pong mag-tariff reduction kasi nga po ang nakikinabang pag ganun, yung mga importers at yung mga foreign farmers. Malino po. Maraming salamat. Sinag Executive Director Jason Cainglet. Thank you, sir. 2 dekada nang iniinda ng isa pong lalaki sa North Cotabato ang bukol sa kanyang pisngi at mukhang mahaba pa po o hahaba pa ang kanyang kalbaryo dahil hindi pa pwedeng operahan ang naturang bukol. Para bigyan po ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. May malaking bukol sa panga ang isang lalaking nakilala po sa North Cotabato. Ang sinisisi niyang dahilan ay ang tumubong wisdom tooth. Mahigit 2 dekada at estudyante pa lang si Randy Calzado nang magkaroon ng bukol sa pisngi. Ang action sa magtubo, naglaro ko ng baseball player. Tapos lumabas na dito ang direksyon doon sa labas, sa pisngi ko. Yun, nung umpisa nang lumaki, doon umpisa nang lumaki ang tapos ipatsikap mo sa doktor. Naoperahan ko, ma'am, binunot yung ngipin ko. Matapos maoperahan, nawala ang bukol sa pisngi ni Randy. Pero makalipas ang 10 taon, tumubo raw itong muli. Dahil hirap sa buhay, hindi niya agad ito napatingin sa doktor. Yun nga lang, kalbaryo na raw talaga. Minsan wala ganang kaon, minsan may ganaan din. Ngayat na ako. Minsan masakit pag umuulan, malamig, pag yung tutukan ng electric pan, pag umaga, 2 or 3, masakit. Buti na lang may naawa tumulong na makapagpakonsulta sa espesyalista si Randy. Ang diagnosis ameloblastoma, isang benign o non-cancerous tumor na madalas ay tumutubo sa gilagid o panga. Batay sa mga bagong pagsusuri, research, no? Ang cancer or ang mga tumor ay combination ng genetics and the environment, no? Yung may mga tao na likas talagang nagkakaroon ng mabukol. Tapos bukod pa doon kapag
na-expose sa mga iba-ibang environmental factors, no? Sa usok, no, sa pollution, no, sa mga kinakain, mas tumataas yung predisposition to develop mga tumors, no. Ang problema, hindi pa mauoperahan agad si Randy dahil sa laki ng kanyang bukol. Kailangan niya munang sumailalim sa ibang treatment tulad ng radiotherapy para mapaliit ito. Napakalaki na ng bukol, no? Definitely, meron ng nasirang mga normal na structures dyan. So, pwede siyang maging functional, ibig sabihin na makakapagsalita kahit papaano, makakakain kahit papaano, pero hindi na talaga yung normal. Ang problema dahil sa karamdaman hindi na makapaghanap buhay si Randy. Kung sino man ang mabait na taong na gusto tumulong, sino ang may pusong mabait, ma'am, gusto kong tumulong sa akin na pa-opera. Kailangan po namin ng pera. Ako po si Mobile Journey Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos dismayado sa naging pahayag ni Vice President na hindi raw sila naging magkaibigan. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mga Pilipino ang inilikas mula Lebanon nakauwi na sa bansa. Yun nga lang, marami-rami pa rin daw ang nagpapasaklolo. At majestic superstar at dance royalty na si Maha Salvador nagbalik sa ASAP stage. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nakauwi na sa Pilipinas ang higit 100 OFW mula sa Lebanon. Ikinikwento rin nila ang kanilang karanasan matapos maibit sa gulo roon. Magbabalita si Rainiel Pawid. Sabik na sabik sa pamilya ang 16 na overseas Filipino workers mula Lebanon na dumating sa bansa nitong weekend. Hindi raw biro ang mga pagsabog sa Lebanon na basta na lang umaalingaw-ngaw kahit 10 oras ng gabi. Hindi na po ako nakakatulog na po sa gabi kasi po may naririnig po akong mga sa pagsabog po, kaya po nagdesisyon na rin po akong umuwi. Grabe po, natutrauma po kami. At papunta ko sa airport, may sumabog. Sabi ng OWA, kung hindi maantala ng mga pagsabog ang operasyon ng airport sa Beirut, kada linggo makapagpapauwi ng mga OFW sa Pilipinas. Ang nakaslate natin, ang book natin ay 213. Total lang napauwi na natin ay 472. Yung 213 na nabanggit ko ay uuwi ito hanggang sa October 29. Ipinoproseso na rin ang tiket pauwi ng 150 iba pa, habang 178 naman ang humihingi na ng exit documents sa Lebanese immigration dahil walang hawak na pasaporte. Sa video na ibinahagi ni OWA Administrator Arnel Ignacio, makikitang sama-samang kumakain ang ating mga kababayan. Nanunuluyan muna sa evacuation area ng gobyerno ang ilan sa mga naghihintay na lang ng tiket. Pagdating sa Pilipinas, aabot din sa 170,000 peso financial assistance ang kanilang matatanggap. Base sa record ng Embahada sa Beirut, higit 11,000 ang Pilipino sa Lebanon, pero wala pang 10% sa bilang na ito ang nagpakita ng interes na umuwi sa Pilipinas. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Nagpaliwanag si Pangulong Bongbong Marcos kung ba't hindi niya ginawang caretaker si Vice President Sara Duterte nung pumunta siya sa Lao. Pag-amin po ni PBBM, hindi na niya tinuturing na parte ng kanyang administrasyon si VP Sara. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ikinagulat ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sila naging magkaibigan. Ayon sa Pangulo, hindi niya raw maunawaan ang pinagmumula ng kanyang dating running mate.
Sa kauna-unahang pagkakataon din, hindi ang Vice Presidente ang caretaker ng bansa na magtungo sa Laos si PBBM. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Yeah. Nagsalita rin ang Pangulo sa pagdawit sa Malacanang sa isang Mary Ann Maslog. Sinasabing pakawala siya ng administrasyon para idamay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pogo. Who's Mary Ann Maslog? No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Handa rin ang pamahalaan na tumulong sakaling may mga taong handang magsalita sa sinasabing pagiging Chinese spy ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, nananatili ang posisyon ng Pilipinas. What we in the Philippines' approach to maintaining and to protecting our sovereignty is to keep a presence. Basta't meron tayong barko doon, meron tayong mangingisda, meron tayong presence doon sa bawat lugar. Ngayon, kung meron mga mangyayari na ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard, we'll just have to deal with it. Kailangan daw ipakita na handa ang bansa na ipagtanggol ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Bukod dito, sinabi rin ni PBBM na patuloy na isusulong ng bansa ang Code of Conduct in the South China Sea. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Itutuloy uli ngayong araw ang preliminary investigation sa kasong money laundering laban po kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Hindi po dumalo itong si Go sa una o sa naunang pagdinig ng DOJ sa kaso noong October 4. Hindi rin sigurado kung magpapakita si Go dahil nakakulong po ito sa Pasig City Jail. Pero inaasahang maghahain na po ng counter affidavit ang mga abogado niya sa hearing mamaya. Sinampahan ng money laundering si Go at 35 iba pang respondents na sa illegal na operasyon ng Pogo sa Bamban. Hindi muna makapaglaro sa PBA ang Northport Batanguer player na si John Amores. Ay kay League Commissioner Willie Marshall, nagdesisyon po ang Liga na huwag munang palaruin sa paparating na PBA Commissioner's Cup ito pong si Amores, habang gumugulong pa ang kasong attempted homicide laban po sa kanya dahil sa tangkang pamamaril sa nakaalitang lalaki sa Lumban, Laguna. Ang paliwanag po ni Commissioner Marshall, nilabag ni Amores ang kontrata sa Liga dahil dinungisan niya ang imahe ng PBA. Pero hindi pa siya banned dahil pwede pa naman siya makabalik kung maabswelto sa kaso. Bukod sa PBA, nanganganib ding suspindihin ng Games and Amusement Board o GAB ang professional license ni Amores. Kung matuloy yan, hindi na siya makapaglaro sa anumang professional league dito po sa ating bansa. Wala sa edad ang pagiging gamer. Yan ang pinatunayan ng isang lola na hustler sa paglalaro po ng Mobile Legends. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Online streaming ang isa sa mga kinahihiligang gawin ng mga kabataan ngayon. Pero paano kung sabihin ko sa inyong isang lola ang patok ngayon sa pagsistream ng Mobile Legends? Kilala bilang Lola Gaming si Carmen Barcelona Takiban. Sa edad na 75 years old, nagagawa niya pang makipagsabayan sa pakikipaglaro ng sikat na MOBA game na Mobile Legends Bang Bang. Kung tank daw sa laro ang labanan, aba, game siya dyan. Kwento ni Nanay Carmen, nagsimula raw ito dahil sa pagkahilig ng kanyang mga apo sa nasabing online game noong pandemya. Tapos minsan nakita ko, ano ba yung ginagawa ninyo? Sabi niya. Nanonood ako palagi nung time na nakakatuwa pala, sabi ko. Sabi nila, gusto mo subukan ma? Ginanyan ako. At nang masubukan nga niya ito, binuksan na niya ang kanyang Facebook page noong June 2020. May lagpas 150,000 followers na ito, pero hindi naman daw lahat na natatanggap niyang komento ay positibo. Ang tanda-tanda na nito, naglalaro pa. Ginaganyan ako na sasaktan. Itulog mo na yan, Lola, wag ka na maglaro. Bakit naglalaro ka pa? Ganyan. Pero bukod doon, siyempre may mga bad words din ako. May mga sinasabi din sila, mga bad words. Nasasaktan ako. Marami naman akong mga
tagapagtanggol. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy lang si Lola Carmen sa kanyang hilig gawin. 2 hanggang 4 na oras lang din naman daw ang kanyang ginugugol sa paglalaro. Para kay Lola Carmen, wala naman daw sa edad ang pagkahilig sa mga nauuso ngayon. At para sa mga kabataan, isang paalala pa rin ang nais niyang iwan. Ang maipapayo ko lang, kahit na halimbawa na uso ang mga cellphone, ang mga laro ng mga ML, huwag silang masyadong pumokos. Ang mas importante is makapag-aral silang mabuti. Tulad ng kwento ni Lola Carmen, sana'y palagi nating alalahanin na hindi hadlang ang edad sa kahit anumang gusto nating gawin. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Maraming sari-sari store owners na ang nagbebenta na rin ng kanilang mga produkto online. Sa isang click lang kasi, kahit nasaan ka ay pwede kang mamili. Kung kayo ang tatanungin, anong negosyo ang gusto mong itayo kung pagkakalooban ka ng kapital? Para samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Pagkain po sir, kasi yun ang maganda pong negosyo sa ngayon. Nahanap ng tao po yun. Kainan. Bakit yun? Kasi dun pupasok lahat eh. Kaya yun talaga yung mas madaling Ano po, hindi ng isda. Kasi yun po yung pinakaano sa amin doon sir eh. Bigasan po sir. Basic needs po kasi ng tao sir. Usually laging kailangan ng mga tao kaya yun po mabilis yung kita sa kapital. Sari-sari store po. Yun lang ang pwede kong kasi sa bahay lang po ako. Gusto ko sa bahay lang para at the same time, yung bahay ko na asikaso ko pa din. Yung tindahan lang po talaga ng pang senior na po. Yung sir, hindi sa store kundi yung pagkain po. Pagkain sa mga kakanin po. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Kinumpirma ni dating PCSO General Manager Royina Garma na nagpatulong sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte noon para sa pagpapatupad ng Davao-style war on drugs sa buong bansa. Meron din daw silang reward system na itinanggi naman ng mga kaalyado ni Digong. Magbabalita si Camille Samonte. Indicating that he needed some... Emosyonal si dating PCSO General Manager Royina Garma nang isalaysay sa Quad Committee hearing ng Kamara ang tungkol sa extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Sa binasa niyang affidavit, pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanyang pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Nabanggit daw ni Garma kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso. Ang reward ng mga polis depende sa level ng mapapatay na drug suspect. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses.
Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco-list. Dumadaan naman daw kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Sa kabila nito, itinanggi ni Garma na kasali siya sa drug war. Inalok daw siya noon na sumali sa task force ni Leonardo pero tumanggi siya. Kinwestiyon naman ng Quadcom kung bakit tila espesyal ang relasyon ni Garma kay dating Pangulong Duterte, pero itinanggi ito ni Garma. Sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel na mapromote sa full colonel in blue attire. Yes, and po. the president gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Sa kalagitnaan ng hearing, nagbitiw si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nakadetain sa Kamara matapos ipakontempt sa nakaraang pagdinig. Ang ibang kaalyado ni Duterte, binatikos ang affidavit ni Garma. Si Senator Bongo tinawag na diversionary tactics ang mga akusasyon ni Garma na nagdadawit sa kasong murder. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, itinanggi ang reward system dahil wala raw silang pondo. Inungkat din ni Garma ang kaugnayan umano ng mga pulis sa pagpatay kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili noong 2018. Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, According it was really to him. Dating nasama sa narco-list nooy Pangulong Duterte si Mayor Halili. Posibleng ipatawag ng komite ang binanggit na opisyal ni Garma sa susunod na pagdinig. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Plano ni dating Senador Laila de Lima na kasuhan si Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ng revelasyon ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na inutusan siya ng nooy PNP chief na idawit si de Lima sa illegal na droga. At kaugnay po niyan, makasama natin si former Senator Laila de Lima. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Jovi, tsaka sa mga nanonood sa programa niyo ngayon. Attorney, nung Friday, nakausap na kayo ng mga kasamahan namin dito sa One News 1PH. Ano po, very fresh pa yung mga data or details from doon sa mga investigation. Ngayon, nakapag-weekend na. Kayo na umaga, na-quote kayo at sinasabi niyong, you feel good o I feel good ang inyong quote, ano, after how many days. Ba't yung po ito nasabi at ano po ba yung mga narinig niyo doon sa, o nabasa niyo na tungkol doon sa mga pronouncements para masabi niyong, I feel good? Talaga namang I feel good, Jovi, dahil nga ano yan yung continuation yan, yung naging vindication ko. Alam nyo naman na kung anong pinagdaanan ko, alam nyo naman na kinasuhan ako ng kung ano-ano, mga trumped up charges na involved daw ako sa illegal drug trade at nakita nyo naman, nabasura na po yun lahat. At nakita nyo na rin yung ilan-ilan sa mga naging witnesses against me ay mga nag-recant o kaya nag-signify ng kanilang intention to recant. Nagpadala po sila ng sulat doon sa judge na nag-handle nung last case ko. So ito, continuation ito ng aking vindication. It's very redeeming for me because that's what I've been saying all along. I've been maintaining my innocence all this time. So ito ngayon, isa na naman na personalidad, itong si Kerwin Espinosa, supposedly self-confessed drug lord siya nung nag-appear siya before the Senate inquiry noong 2016. Although sinasabi niya ngayon na pinilit lang daw siyang aminin na siya ay isa siyang drug lord. Ang masasabi ko naman dyan, yung tungkol sa pagkaka-drug lord niya, hindi natin alam yon. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Although sinabi niya na napilitan lang siyang i-admit yan.
Ang nakakasiguro lang po ako ay tungkol sa akin. Kasi nakakasiguro po ako na nung may mga sinabi siya nung Senate hearing in 2022, in 2016, ay kasinungalingan lahat yun. Yung pagtuturo niya sa akin na protector daw niya ako sa illegal drug trade niya. Now, sigurado ako doon. So ngayon, siya na mismo ang umamin. Although yung pag-amin niya po, yung pag-recant niya ng mga sinabi niya sa akin ay nangyari na po yan nung sa mga kaso niya kasi meron din siya mga kaso. So ang nakarating sa akin noon ay nag-submit din siya ng affidavit ata yon sa korte o kaya nag-testify siya doon na hindi totoo yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Although ngayon lang po natin narinig publicly na tinuturo niya si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa na nasa likod sa pag-coerce sa kanya na idawit ako dyan sa illegal drug trade. So para sa akin, napakahalaga nun. Kasi kahit naririnig ko na po yun na may kinalaman si then PNP Chief Bato dyan sa mga pro-project, dyan kina Kerwin Espinosa, tsaka yung iba pa na nag-appear doon sa Senate inquiry. Senator Laila? Yes, sisingit na ako doon, Senator Laila. At dahil yun na nga, parang lumilinaw na sa inyo yung koneksyon. At nung Friday, sabi niyo sa aming mga ibang programa na pinag-iisipan niyo ang pwede niyong iihain na kaso. Pero ngayon ba, 3 days after, meron na ba kami pwede makuha sa inyo na plano, na konkreto, doon sa ihain niyo pong kaso labang kay Senator De La Rosa? Mamayang hapon po, mga bandang 4:00 ay makikipag-meeting po ako sa mga abogado ko. Pag-uusapan po namin yan. Pero of course, my first thought was, meron ngayon talagang diretsuhan na nagtuturo kay Senator Bato at under oath pa yon at meron din siyang affidavit tungkol dyan at pwede rin magkakaroon pa siya ng iba pang mga, let's say, supplemental affidavit na siguro mas detalyado yung kanyang mga sasabihin. Then, we will most probably file a case against Senator Bato. Yun po ang nasa damdamin ko, yun po ang nasa kaisipan ko, tama lang. Kasi sa tindi ng ginawa nila noon sa akin, na kapag almost 7 years of unjust imprisonment based on false charges. Okay, so needless to say ba ito, Attorney De Lima, na si Kerwin ay magiging malaking parte nitong sakaling ihahanda niyong kaso laban kay Senator Bato? Opo, kasi direct and personal knowledge po yung sinabi niya. Siya mismo, nandun mismo si Senator Bato, kung napakinggan ho natin yung kwento niya. So diretsohan na tinuturo niya si Senator Bato. So malaking bagay po yun. Okay. Attorney De Lima, hiramin ko yung yung inyong expertise sa batas, dahil at saka kayo naging senador, kaya nakita nyo kapag meron nagbibigay ng testimonya sa mga hearing na ganyan. Pasabog yung masasabi ng mga naging pahayag ni Ginang Garma sa lower house noong Biyernes. Pero after 2 days, may mga ibang pundits po na nagsasabi na parang medyo safe din para hindi talaga parang sobrang strong na case yung iahabla dun sa mga dapat habulin. Pero sa inyo pong tingin, lalo at parang hindi daw masyado na-connect yung EJK, lalo dun sa kailang principal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyo tingin ba sapat yung mga nasabi doon o naihayag para habulin ang mga dapat habulin? This is what I can say. Pag tingnan niyo po sa affidavit niya, ay malakas. Yung sa affidavit niya, kasi diretsohan na tinuturo niya si former President Duterte na siya yung tumawag one day na pinapunta pa siya sa kanya at nagpapahanap ng pwedeng mag-handle ng pag-implement ng war on drugs based on the Davao model. Tsaka yung pagturo niya kay recently resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo na siyang naging point man ng project na yan, yung Duterte model ng war on drugs since 2016. At saka yung tungkol nga doon so kung ano yung reward system
ano yung mga binibigay, yung amount na binibigay. It ranges from 20,000 to 1 million depending on the bracketing. So doon on the face of the affidavit, malakas na pasabog. Ang naging problema ko lang nung nakita ko, although I wasn't able to really watch the entire proceedings, medyo inantok na po ako noon nung maghahating gabi na, ay nakita ko na doon kasi sa mga questioning ng mga sa Quadcom, ay may mga parang wini-withhold pa siya. At lagi siyang parang nag-disown ng personal knowledge sa karamihan ng mga sinasabi niya. Kaya nga it led someone in the Quadcom, I'm not sure if it was Congressman Barbers or Congressman Acop o silang dalawang nagsabi na nabasa na nga yung paa mo. So dapat ano na rin yung how did he say it? Yung kailangan, yung anuin mo na rin na ulanan ka, yung aminin mo na rin. So, siguro pero naiintindihan naman natin yan kasi syempre ayaw naman niyang ma-implicate ang sarili niya. Yes. In fact, dun sa angulo about diretso daw si then Colonel Leonardo kay Bongo, dun kumukuha nung para sa reward system ng mga every kill, ay yung parang umiiwas siya sa pag-aamin na siya ay talagang close din sa dating Pangulo. Na umiiwas siya dun sa pag-aamin na posible nakasama rin din siya sa Special Task Force. Yeah. Because in the first place, ay siya nga yung pinatawag at pinapunta nung una ni then President-elect Duterte in May 2016. So, hindi niya pwedeng maiwasan yun na ang magiging impression natin, hindi lang si Colonel Leonardo, kundi siya mismo, kasama doon. And they were perceived to be really among the closest, among the PNP officers then. Sila yung perceived to be among the closest to the former president. So, may kulang sa ganong aspeto. May mga anggulo, may mga aspeto, may mga detalye doon sa testimonya niya na ayaw niyang umamin ng personal knowledge or personal participation. Mas magiging malakas sana kung siya mismo ay aaminin niya na kasama siya doon. But of course, she has to think also of herself. She has to save her own skin. But for purposes of the basic information there about the structure itself, the financial and the operational structure of the drug war, especially with respect to reward system, ay ito ay napakahalaga, lalo na doon sa investigasyon ng ICC. Yeah, noted po yan. Okay, so iintayin natin kasi alam natin may part 2 pa yan, yung kanyang mga pasabog sa Friday daw. Pero balikan ko lang panghuli na lamang, Attorney De Lima, yung tukol dun sa pag-uusapan nyo ng inyong mga abogado mamaya, tukol dun sa pwedeng kasong kaharapin ni Senator Bato de la Rosa. Meron pa ba, aside from him, meron pa bang mga personalities na tinitignan nyo na pwede na idamay dito sa pagkakaso na ito? Ongoing na po kasi talaga yung preparasyon ng aking mga lawyers. Mula nung nabasura na po yung last case ko, ay inuumpisahan na po nila yan. Yung build-up, yung pag-craft ng complaint, and kung ano mismo yung mga ifa-file and against kung mga sino-sino. There will be several individuals na makakasuhan. Doon sa tingin namin, based on information and based on evidence na may kinalaman sila dun sa mga gawa-gawang kaso na yan laban sa akin. Okay, with that, maraming salamat dating Senadora Laila De Lima. Thank you, ma'am. Git-gita ng bakbakan sa elimination round ng UAAP Season 87. Umabot po sa 2 overtime ang isang match para po bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Kakasimula pa lang ng second round ng UAAP Season 87 eliminations. Pero mainit na agad ang tapatan ng 8 UAAP teams nitong weekend. Felicilda. That breathing room is 4.
down to 1. You have to love this. The FEU Tamaraos went for their second overtime win sa laban nila kontra Adamson Soaring Falcons sa Smart Araneta Coliseum. Ang bida sa game, walang iba kundi si Yorick Bautista uli. Miss. Ball is loose. Bautista for the tie. Oh my goodness. Cash! Clutch performance ang ipinakita ng guard matapos ibuhos ang kanyang 21 heroic points sa second half at overtime ng laro. Kaya naman ang final score, 76-72. Binawian naman ng DLSU Green Archers ang UE Red Warriors with a 77-68 victory. Motor Mike once again powered through for the men in the green shirts after finishing with 27 points, 17 rebounds, and 5 assists. Ito ang fourth straight win ng Green Archers after their loss against the same team last round, habang sila naman ang nagtapos sa 5-game winning streak ng Red Warriors. And this Sunday, a display of toughness that they lacked. Ito raw ang nakita sa ikalawang panalo ng Ateneo Blue Eagles matapos talunin ang NU Bulldogs ayon kay Coach Tab. Git-gita ng fourth quarter. Jared Bahay almost loses the basketball. Porter and one! The Blue Eagles were able to escape from a defeat, finishing the match with a 70-68 victory. Player of the game si Christian Porter with 14 points, 10 rebounds, 2 steals, and 2 blocks. Naging madikit ang unang tatlong quarters sa laban ng UP Fighting Maroons kontra UST Growling Tigers with a tied halftime and the Tigers leading the third. But in the last minutes of the fourth quarter, Felisilda. That breathing room is 4. Down to 1. nakabawi ang State U mula sa 65-61 deficit nito with a 16-2 run. Ang final score, 83-73. Fortea's heroics sealed the deal after ending the game with 16 points and 3 assists. Next up, ang paghaharap ng NU Bulldogs kontra FEU Tamaraos at DLSU Green Archers versus UST Growling Tigers this coming Wednesday, October 16 at the Mall of Asia Arena. Mobile Journal, Denise Valdesancha po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, palaisipan sa netizens kung sino nga ba yung kaaway ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado sa kanyang naging Instagram live kamakailan. Well, na-corner natin siya at narito po report tungkol dyan. Sinungaling! Buksan mo yung pinto! Wala! Never na kitang gusto makita! Sinong kaaway ni Sugar? Yan ang nakakalokang viral video na pinost ni Sugar Mercado sa kanyang Instagram last week kung saan nakikipagsigawan siya sa isang babae. Sinisiraan mo siya sa akin! Sabay cut video. Kaloka! Kung gaano kalugmok ang itsura dyan ni Sugar Mercado. Balik na naman ang ora niya last weekend sa latest endorsement event niya sa Makati. All smiles and back to her makulit self siya dyan. Pero, anyari nga, Sugar? Ay, wala. Hindi ko nga alam, na-delete ko, pero diba? Ang hirap, no? Naka-live kasi ako noon. Kaklaro ko lang hindi ko siya sinelfie. Naka-live po ako noon. But, iba yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Doon ko na lang siya ibibigay. Basta, naka-live ako noon, hindi ko siya ni-record. Nilinaw ni Sugar na kaya niya nagawang mag-live para raw sa safety niya at ng kanyang mga anak. Pero wala raw itong kinalaman sa kanyang non-showbiz ex-husband. At speaking of nakarelasyon, trending din si Sugar last week nang lumabas ang usap-usapan at sa vlog ni Nanay Christopher Min na 7 years na raw umano na may relasyon si Sugar kay Kuya Will. Natanong siya if susuporta siya sa kampanya ni Kuya Will sa pagkasenador. Siyempre si Willie, tutulungan mo. Oo, si Dr. Willie Ong. Yan, tatakbo siya. Hindi. Oo, ako. Bakit parang umiiwas ka kay Willie? Hindi. Oy, si Kuya Will, iboboto ko yun, no? Sundot pa ng kasamahan sa press. Di ba hindi ka sinungaling? Hindi. Nakaamin ka. Andiyan si Lord. Oo. Ayun po, thank you so much talaga.
Change topic si Sugar, pero maya-maya pa, may message na lang siya sa Will to Win host. Ang wish ko lang kay Kuya Will talagang nasaksihan naman nating lahat. Di lang ako ang natulungan niya, guys. Maraming mahihirap at saksing buhay din ako sa mga natulungan niya. Ito naman guys ha, ito, nagbabalik po sa ASAP stage si Maha Salvador. Sumayaw si Maha kasama ang G4 sa kantang Dilaw ni Maki. Tiyempo namang this month din nang mag-celebrate ng kanyang kaarawan ng versatile actress/dancer. Noong Mayo lang nang isilang ni Maha ang kanilang panganay ng asawa na si Rambo Nunez. Pumasok na po si Cedric Juan sa Ang Himala ni Nino. Oh my gosh, ito pinakinantay natin. Role ng Metro Manila Film Festival Best Actor ang misteryos Haciendero. Kasama sa aabangan ang pagbibigay niya ng sakit ng ulo sa mga taga-bukang liwayway. Ano rin kaya ang magiging papel niya sa buhay ng bidang si Nino? Patikim pa lang po yung eksena na yan ni Cedric Juan na nakatanggap po, eto rin ng award sa 26th Gawad Pasado. Congratulations! Anyway guys, eto, napapanood naman si Cedric sa Ang Himala ni Nino. Weekdays po yan, 11:15 a.m. Bago po mag-Eat Bulaga sa TV5. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Jovi. Thank you, MJ. At yan po mga bumabanderang balita at public service sa inyo pong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Jovi Francisco. Kami ang 1PH, dala serbisyo para sa Pilipino.